Magandang panahon po. Pag-aaralan natin sa araw na to, how to design a VAT official receipt. Para po ito sa mga professional at para po ito sa mga seller of services. Dahil kailangan nyo po yung inyong VAT official receipt ay dapat naaangkop o tama po sa itinatadhana ng National Internal Revenue Code. Ayan. Okay. Ito po yung dinesign ni Katax ATM na VAT official receipt. Pag-aralan po natin. Ayan. Ang number 1, dapat nakasulat yung VAT official receipt. That is the name of the accountable form. Meron pong number, serially printed. Ano ho yung inyong binebenta? Sale of service, income, and receipt. At computation po ng taxes. So, ito po yung component, yung nasa loob. VAT exempt, dyan nyo po isusulat under the column computation yung binenta ninyo na hindi po subject sa value-added tax. Another row is the VAT 0 o yung zero-rated VAT. Ilalagay nyo po sa column ng computation yung amount na ibinenta po ninyo. And the next is yung vatable private. Ito po yung transaction o binenta po ninyo na subject sa VAT na sa local customer po ninyo, excluding the government. So, yung isusulat nyo po sa computation ay yung net of VAT. At ang huli po sa mga sale, income, receipt, transaction ay yung vatable government, yung pong ibinenta nyo sa government. Siyempre, ang amount po niyan ay net of VAT ang ilalagay sa computation. So, ito total nyo po yung VAT exempt, zero rated, vatable private, vatable government, at lalabas po ang gross. Yung ibig po sabihin ng SIR is sale, income, and receipt. Pagkatapos po niyan, minus po ang ibig sabihin niyan, minus senior citizen discount kung kayo po ay nagbebenta at subject po sa senior citizen discount ang ibinebenta po ninyo. Net ZER. Siyempre, gross ZER minus senior citizen discount is net ZER. May plus value-added tax due for vatable ZER. Yan po yung output tax. Amount due. Ayan, pag inad nyo po yung dalawa. Net ZER plus VAT due. Amount due po yan. Ileles po yung withholding tax na idinidak ng inyong customer. Ang cash or check na na-receive po ninyo. May bank. Anong bangko? Anong number ng cheque? Kung cheque po yung binayad at anong date ng cheque. Nandito po naman kung ano po yung nature ng binenta nyo. For example, nagbenta po kayo ng ballpen. Hindi pala. Ano ho to? Service, hindi ballpen. Nagbenta ho kayo ng services. Halimbawa, CPA services, tax consulting services, training and seminar fee. Diyan po ninyo i-qualify kung ano ho yung binenta nyo. Of course, kailangan nyo po yung pangalan ng buyer, address niya, at yung TIN. Ayan, meron po tayong siyam na boxes para sa TIN. Ang date ng transaction, may box tayo sa month, day, and year. Minsan, hindi sila nag-i-issue ng 2307, kaya naglagay po tayo nitong managerial document o statement pong ito. At of course, yung pirma po ng buyer o yung kanyang authorized representative. Siyempre, yung seller, nandiyan po yung pangalan nyo, yung address, yung inyong mobile, kung saan kayo pwedeng kontakin, yung TIN ninyo, at other managerial or advertising information. And of course, yung signature po ng inyong
authorized representative o nung seller. Minsan, ginagamit ito sa kalokohan, kaya isulat nyo rin po itong privileged communication. Kung meron po kayong gustong malaman sa tungkol sa taxes, lalo na sa tax saving tips and lecture, bumisit lang po kayo sa katax.etm Facebook. I-text nyo po ako sa 0922-801-0922. We will cancel your troubles and problems related to succession. Pwede rin nyo po akong itawagan sa 742-0382. Kung gusto nyo pong makakuha nitong librong ito, Don't Talk, Write Back. Ito po ang laman po nito ay mga prescribed procedures that BIR Revenue Officer must respect. Para po hindi ma-rape kayo o hindi po ma-rape yung livelihood po ninyo. Hindi ma-rape yung inyong kinikita, hindi kayo ma-rape yung inyong pamilya, future ng inyong pamilya. Dapat po ang bawat bahay ay may Don't Talk, Write Back para alam po ninyo ang inyong karapatan. Tumawag lang po kay SES 742-0382. At kung may oras po kayo, alamin po ninyo ang inyong rights sa pamamagitan ng pag-attend ng tax consultant course or tax accountant course. Pwede po kayong mag-start ng inyong negosyo as a tax consultant or tax accountant. Tumawag lang po sa mga numerong nabanggit ko kanina, o kung gusto nyo pong i-consult ang inyong mga BIR problems, i-email nyo po ako sa kataxpayer@gmail.com at kung suswertihin po kayo, masasagot ko po yan. O i-visit po rin nyo ang kataxpayer at YouTube. Marami pong salamat.